So, daw magdadala. Pagod na ako. Sisimula. So, ayan pala naman. Hindi ko alam. Titanic bro! Titanic! Kaya bro? Hindi ako para sa ganito. Hindi ako para sa ganito. Ano po, medyo nakakabahan natin sa gagana nila. Ha? Bakit ako dyan? Nakabara? Bakit? Kasi ano yun? Maitin ka na? So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening pong muli. Ito muli ang inyong lingkod, Bartang Elio. And grabe guys, medyo nakaka-excite talaga itong pag-uusapan natin ngayon regarding nga po sa practice na naganap para sa debut nga po ni Viancy po. And meron siyang nabanggit doon na parang kinakabahan daw siya na mag-18 na siya. Grabe, ano kaya ang dahilan kung bakit siya kinakabahan? And yan ay isang pag-uusapan din natin mamaya guys. And of course, alam kong excited na po ang lahat sa magaganap kasi marami pong nag-i-expect na malaki ang magiging pagbabago ng EDSI once naging nasa legal na edad na po si Viancy. So yan guys, huwag na nating masyadong pahabain pa ito at tuloy lang po nating suportahan ang buong Team Kalingap sa pangungunayan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rab guys. And bago ang lahat, huwag po natin kalimutan magtamsak bago po tayo tumuloy doon, and mega love shoutout po sa inyong lahat na palaging sumusuporta sa buong Team Kalingap po, and ganun na rin po sa aking mga subscribers. So yan guys, samahan po ninyo ako hanggang dulo. So let's go! Yes, sir. So, yan. Ngayon, magtatanong tayo sa mga angels ng message nila kasi alam naman nating 5 million followers na si Kalinga Prab sa Facebook. So, unahin natin si Joy. And yun na nga pala guys, congratulations po kay Kalinga Prab dahil umabot na po siya sa 5 million na followers. Grabe guys, palakpakan po natin. Happy 5 million followers Kalinga Prab, and habang binabatikos ka, lalong dumadami ang mga nagtitiwala sa'yo. Yan po ang talagang katotohanan. So, tuloy. Anong message mo kay Kalinga po? Ayun, congrats po Kalinga Prab sa 5 million followers. Message ko po is patuloy mo lang yung pagtulong mo sa sa kapwa mo at God bless and more Correct. blessings pa sa Team Kalinga. Yun lang. Kay Jezabel. Yun. Happy 5M followers po Kuya Rab, and ano lang po, palagi lang po kayong maging positive sa mga nangyayari po, tapos wag nyo na pong intindihin yung mga basher po kasi mas alam po namin yung totoong kayo po kaysa po dun sa mga basher, kaya patuloy lang po kayo sa pagtulong po sa mga kagaya po namin. Yun lang po, at na happy followers. Correct. Congratulations kay Kuya Rab sa 5 million followers niya. Patuloy lang. Kasi, nakakatuwa kasi napansin nyo, yung nagkaroon ng si Kuya, nagkaroon ng ganong issue, parang mas dumami yung bumilib sa kanya, diba? Exactly. Yung kagaya ng sinabi ko kanina, totoo po yun. Kasi, once kasi na binatikos ka guys, ng isang, sabihin na natin sikat din. Siyempre, yung mga followers niya, panunuorin ngayon kung ano yung mga nilalaman ng iyong mga vlog. And once na nakita po nila na hindi totoo yung mga sinasabi nung nambabatikos, ay magugustuhan ka. Siguradong lilipat yung mga followers nila sa'yo. Yun ang advantage, guys. Dumami yung taong naniwala sa kanya at nagtiwala. Kaya thank you so much po sa support ninyo. Andito lang po kami para kay Kuya Rab, syempre. Dahil kami naman po yung nang nakakilala sa kanya. Go lang Kuya Rab. And alam ko na si Kuya Rab ay lagi nagre-relayan kay God. Kaya anumang pagsubok kaya po ni Kuya Rab. Congratulations. Correct. Yan lang. Congrats po Kuya Rab. Si Dara. Happy 5 million followers po sa Facebook. Ang message ko lang po Kuya Rab, patuloy niyo lang po yung pagtutulong niyo sa mga katulad naming mga mahirap ganun. At sana po, wag niyo pong pansinin yung mga basher ganun kasi
Baka maapektan ganun. At sana po patuloy nyo lang din po yung mga pagtutulong nyo po at para yung mga blessing na dumadating po mas dumami pa. Yun lang. Ang masasabi ko lang kay Kuya Rob, kasi yun, marami ang nagdadating pa din na basher, may mga kontra pa din sa mga ginagawa ni Kuya Rob, katulad ng mga, yung sa yung talaga yung sa love team bagating, na, nakikita nila is mali. Yun, wag na lang talagang pansinin niya ni Kuya Rob. Kasi, hindi man alam ng mga tao bagang naninira sa kay Kuya Rob yung mga ginagawa namin, yung mga angels, kung paano kami tinutulungan ni Kuya. Yun, wag na lang yung pansin kasi tsaka si Lord nandiyan lang naman nakabantayan binabantayan si Kuya Rob yun. Congrats po kay Kuya Rob kasi 5 million na, more followers, more subscriber pa. Yun lang. Yun, galing. Ang galing nung sinabi din po ni Viancy, guys, no, na wag na lang pansinin. And, of course, regarding nga po sa love team, no, ang una dapat magko-complain dyan, yung mga tinutulungan po na sinasabi na ina-abuse. Wala naman talagang nangyayaring pang-abuso dito. Nagsasalita po sila na wala silang alam. And of course, ito ba tinutulungan na to, guys, na sinasabing nag-take advantage din dahil sa pera. Malabo po mangyari yung guys, kasi nakaantabay po yung mga magulang nila. And bago po nangyari ang lahat, ay mayroong pagpapaalam sa mga magulang na mga beneficiaries bago po inumpisahan ang mga love team na ito. So yun, guys, kumbaga talagang kumpleto po sa permiso bago bago magkaroon ng mga love team. So yan, guys, yun lang ang masasabi ko. And of course, hindi rin papayag ang mga magulang na mangyari ang mga binibintang ng iba. So yun, tuloy po natin, guys. The Grace! Bilis, ma-message ka. Ma-message ka ng sa 5 million. Uy, si Carla. Kuya. Ay, sige po. Yan po, happy 5 million followers, Kuya. Then, lang po, patuloy lang. Then, patuloy lang sa pagtulong po. Kahit na, yun, madaming, may mga nasasabing negative yung ibang tao. Pero, patuloy lang po sa pagtulong kasi, yun, mas madami pa rin po yung nagsusuporta sa'yo. Mas madami pa rin po yung nagmamahal at nagtitiwala para sa'yo. Yan, kaya maraming salamat po. Yun lang. Happy 5 million followers. Thank you. And yun po si Carla, guys, no. Napaka-supportive din niya kay Kalingap Rob, no. And sa buong Kalingap kasi halos kakalabas lang po niyan sa hospital dahil na-confine nga po siya. And nandiyan na kaagad para sumuporta. So yun, guys. Congrats, Kuya. Happy 5 million followers. And ingat ka Ayun, palagi. si Kapitana. So, ngayon po, Grabe. And eto na nga, guys, ang pinakahihintay po natin na maumpisahan na yung pagpapractice po nila ng cotillion dance para sa tinatawag nating selebrasyon ng pagiging legal age ni Viancy. So, tuloy lang po natin panoorin, guys. ay meron tayo practice. Practice sa sasayawin natin. Ay! Andito na din. Ay, batch 1! Yoy! Yes, batch 1. Grabe ang batch 1. Ang magsi-celebrate na 18th birthday. Si Biancy. Biancy! Kumusta ka? Anong masasabi mo ngayon? Medyo nakakabahan natin sa gagana nila. Nakabanga? Bakit? Kasi Maitin ka na? Papa-Eds. Grabe, guys, no? Bakit kaya kinakabahan si Viancy? Dahil mag-18 na siya. Ito, magbibigay lang po ako ng sariling opinion po, Pag once kasi na nag-18 is magkakaroon ka na ng layang mag-decide para sa sarili mo, di ba, guys? And mas malaya ka nang gawin lahat ng mga kagustuhan mo. At yun ang isang nakakakaba. Kasi pagka nagkamali ka sa iyong mga desisyon, walang ibang sisisihin kundi sarili mo lamang. Yun lang po ang aking masasabi. Nakaka-excite na nakakakaba ang maging 18, guys. Ang nakaka-excite na part doon,
is hindi na niya halos kailangan. Although, ang mga magulang, andyan lang nakasuporta po, ano. Pero pag 18 ka na, ay may kalayaan ka na magdesisyon para sa sarili mo, kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo. Kumbaga, ang mga magulang ay nakaantabay na lang. At tinitingnan na lang nila kung ano man yung magiging pagkakamali mo or maling desisyon na mangyayari. At lagi naman po silang nandyan, no? Pero ikaw mismo, na mag-18, natural, kakabahan ka kasi ikaw na nga yung magdidesisyon para sa sarili mo. Yun ang aking masasabi, guys. And kung meron pa kayong opinion, please comment down. So, grabe, napansin ni Pau. Napansin pa ni Pau, napansin pa ni ang kuya niya, no? Pati gupit. And of course, bagay naman po kahit anong gupit kay Kalinga Prab kasi once na ganyan po ang iyong itsura, kahit anong gawin mo pananamit, kahit anong klaseng gupit, kung smart ka, talagang maganda ka pa rin tingnan. And yung iba naman, ay, huwag na nga lang. Baka sabihin, basher ako. Tuloy na lang natin, guys. Sir B-Boy ang magtuturo sa atin. Ayun, no? Ready ka na, bro? Yun. Grabe, excited si Papa Eds. Mapractice daw po tayo. Si Raboy naman, no? Uy, kasali si Raboy. Na guys, let's go. 9. Mas maganda kasi. 9 pairs tayo. Wow, dami ha. 9 pairs. Ito ang bida, oh. Ito ang bida. Saka si Biancy. Ito yung partner, Biancy and Eds. Si Yun. Carla at si Papa Joms. Uy! Of course. Si Pao. Mukhang nakikialam na nag-uumpisa na makialam si Raboy, guys. Kumbaga, siguro curious na siya sa mga nangyayari at parang gusto na rin niyang maging cameraman. Si Rain. Pao. Kay Kalinga Rain. Si Joy, saka si Romeo. Ayan. Marian. David. Partner ko si Dara. Si Dara partner ko. Tapos si Pang-TikTok Melker, J. Brad, si Krista, si Jezabel at saka si Kuya Nel. Yun. Kompleto na. Ano ba? Kasali ka din? Kasali ka rin? Kasali yan. Cute ni Raboy, guys. Napuputi. Yan ganyan ba pag nag-aaral sa lako? Pumuputi. Pumuputi si Biancy, guys. Actually, dati siyang maputi nung unang ma-discover po siya ng Kalingap. Kanya nga lang, medyo umitim siya, gawa nga ng nagiging active siya sa pagsama-sama po sa sa mga pag-scout ni Papa Eds, and ganoon na rin po sa mga activities ng Kalingap na kung saan ay nagpupunta sila sa beach, yung mga ganyan. Marami silang mga iba-ibang adventures na bibilad sa araw. And ngayon ay nasa school na lang po siya, tsaka apartment, syempre, babalik na po yung tunay na kulay niyan. Ayun na. Si Dara partner ko, guys. TikTok. Si Dara. Hindi pa siya nakakalito. Malito ako. Hindi ako magaling sa'yo. Mamaya tayo malinito na. Hindi ko alam. Malito ako eh. Grabe. Ang magdadala ko ay lalaki. So, huwag niyo kapantrahin yung lalaki. Huwag daw magdadala. Pagod na ako. Well, as far as I know, guys, sa mga ganitong klaseng sayaw po, lalaki po talaga yung nagdadala dyan, and sumasabay na lang yung isang babae. Kahit sa mga ballroom, yung mga ganun po. Parang ang dami kong alam, ha. Sisimula. Ala. Mali. Hindi mo dalawang tama. Isa pa. Sige, dahil ko. Ito, 1, 2, 3. Ay, grabe. Joke lang. So yun, guys, wala si Papa Joms sa pinakaunang araw po ng practice nila, and of course, siguro busy siya, and
Gaya po ng pagkakaalam natin na si Papa Joms ay isang dancer, so madali lang po siya makaka-cope up or makakahabol po sa mga itinuro ngayon. Ayun. Mali. Yan po, guys. Nakalimutan ko po. Ala, malilito na. Seryoso si Biancy, guys. Wait lang. Hindi ko alam. Titanic, bro! Titanic! Ala. Titanic na. So ito na guys, no, dahil tapos na sila sa pagtuturo sa mga dance steps and susubukan na nila na buuin yung kanilang natutunan. So let's go! Sarap naman. Grabe guys, practice pa lang yan pero nai-imagine ko na kung ano yung mangyayari sa talagang actual na celebration po ng birthday ni Viancy guys, no? At isa pang kung saan ako na-excite guys ay yung matagal na ini-expect po ng lahat ng mga followers or mga supporters po ng EDC na grabe guys, merong pasabog itong si Papa Eds. And yun, doon ako na-excite guys. Although may mga naiisip na po ako kung ano yung pwedeng mangyari. Pero iba pa rin po yung mismong mapanood po natin, no? Sorry guys, puputulin ko ulit kasi naisip ko lang and naalala ko kasi guys yung unang pagkaka-discover po actually nauna po si diyan, si Dr. Leb, kaya lang ang gusto ko lang dito is yung unang na-i-vlog po siya ni Kalinga Prab po kasi alam naman natin na kakaiba yung vlog ni Kalinga Prab more than others. So yun, naalala ko lang, grabe guys, no, yung isang Viancy before na naglalaba. That was almost 2 years ago. And ang dami nang nagbago sa buhay niya. And ang nakakatuwa dito guys is nananatili pa rin siyang down to earth kasama ng kanyang
family na kahit anong batikos ang binabato sa kanila, kung ano-anong klaseng pambabash, kung ano-anong klaseng paninira, pero nandiyan pa rin sila. And yun yung isa sa pinakamagandang nangyari or ginawa po nila, and yun sana ay maging ehemplo din ng mga bagong mga beneficiaries na tularan nila ito mga nauna na simple lang, hindi pumapatol sa mga bashers. Kaya sila nananatiling nandyan kasi hindi sila mapagpatol, hindi sila maarte, hindi sila OA, kumbaga kung ano yung totoong pagkatao nila. Yun lang po yung pinapakita po nila. Yun lang, naalala ko lang guys. Grabe. Okay na ha. Ang bilis nila matuto. Ang galing. Hindi ako para sa ganito. Hindi daw para sa ganyan si Papa Eds, pero kita naman natin na excited siya, tsaka ang galing-galing niya. Siya pa nga nagtuturo kay Beyonce. Naririnig ko yung sinasabi niya. So yun po ang first music natin at kunting First practice. polish na lang. Dami pang mali. Pero at least first practice Okay. natin, okay. Yes. So, kainan na. Ito na yung sorpresa nila kay Kalinga Prab, guys. Wala siyang kaalam-alam dito. Flowers pera. Grabe. Talaga nga naman itong mga tinutulungan ni Kalinga Prab. Actually, maliit na bagay kung titingnan kung yung value, yung amount nung ibibigay po nila bilang cake, pero pinaka-value po nun, guys, is kakaiba kasi naalala siya, no? Nag-effort sila para i-greet or batiin itong si Kalinga Prab sa biglang pagdami po ng kanyang mga followers, kagaya nga po ng na-discuss ko na kanina. So, yun. Wala siyang kaalam-alam. Happy 5 million followers, Kuya Ram! Ayun, lahat pala sila, guys. Naganda. Grabe. Ang galing. So, yan po, guys, papakita ko lang po yung Facebook page ni Kalinga Prab. Ito po, 5 million talaga. And hindi lang 5 million yan kasi pagka tinignan mo dito sa baba, mahigit na. So, yun, guys, congratulations sa'yo, Kalinga Prab. Pagpatuloy mo lang ang iyong mga magandang ginagawa para sa iyong mga beneficiaries, and kahit mga hindi beneficiaries, guys, ay tumutulong pa rin siya. Marami pong walk-in at napapanood ko yan. So, tuloy. Iyak na yan. Iyak na si Kuya. So, ayan po mga kalingap. Tapos na po yung first day of practice namin. Sige po. Thank you po, Kuya B-Boy. Thank you po. So, andito si Beyonce kasi ginagawa naman natin to para sa debut ni Beyonce, no? So, Beyonce, ano yung feeling na ilang days na lang ang bibilangin? Mag-18 ka na at ngayon pinaghahandaan natin. Nakakatuwa po Grabe. na maabot po ako sa 18. Yun. Okay, thank you po kay Lord. Yun. Naka-thank you po sa inyo din, Kuya, kasi mararanasan ko po yung ganitong celebration, yung debut po. Pumakulo ka dyan, ha? Kahit na po na naranasan ko naman na po yung 17 po, Oo parang nga, debut no? na rin Parang po, debut Kuya. na rin yun. Sobra po ako nagpapasalamat po sa inyo. Kung hindi po dahil po sa inyo, Kuya. Hindi po And yes, guys, alam ko na lahat kayo ay nakapanood sa 17th birthday ni Beyonce po, na napaka-bongga din. And yun nga, at tinulungan siya ng mga sponsors before, at yun ang pinagpapasalamat ni Beyonce dahil 17th pa lang siya noon, ay grabe na kaagad. So, ano kaya ang pwede nating i-expect dito? Dahil 18th birthday, kumbaga, mas malaki siguro ang celebration dito, dahil mas, kumbaga, mas makabuluhan
yung pagiging 18 ng isang babae bilang magiging legal na po ang kanyang edad. So yun. Yung mga ganito. Grabe. Ay, kumusta naman kumusta ka naman? Saan ka nag-stay ngayon sa apartment? Opo, apartment. So, kumusta yung buhay mo ngayon? Ano yung mga nabago dun from the Viancy na nakatira dun sa family niya na ngayon na parang independent ka na? Ano yung mga pagbabago sa buhay mo? Medyo namimiss ko lang po sila mama kasi bihira na din po ako makauwi sa bahay. Dahil po busy sa mga sa buwan ko doon. Sa apartment, sa school ko. How about sa mga gawaing bahay? Sanay ka naman? Yun ang talaga. As far as I know, si Viancy ay sanay yan sa gawaing bahay, di ba na? Guys, alam naman po natin yan. And nakikipaglaba dati and nakikialaga ng baboy and naglalakad papuntang school na napakalayo. So, at saka yung bahay nila before, yung luma, organized. Ibig sabihin po, talagang sanay sila sa pag-aayos po ng bahay. No? Malinis tingnan kahit luma. Ano mismo ang family mo? Nakatulong-tulong naman po kami kuya. Kasama ko na po yung tatlong beneficiaries. Oo nga eh. So, kumusta naman nakasama mo yung beneficiaries ni EDS? Okay man po sila kasama, mga ano na din po. Panganay ka ba sa kanila? Hindi po, sila po lahat. Panganay sila sa'yo? Siya pala pinakabata guys doon sa apartment po. And kahit siya yung pinakabata, siya yung tinatawag na nanay. Grabe kasi tatay tawag nila kay kay Papa Eds. Mga ate ko po yung mga nanay. Okay. Kala ko ikaw ang panganay. Kala ko mga bata pa yun. Grabe. So, kumusta ang college? College ka na ngayon, Viancy. Iba na, no? Seryoso na, di ba? Hindi na po talaga nag-absent. Di ba? Dati po Kaya sa mga naghanap kay Viancy, bira siya makasama sa atin sa dami ng kanyang... siguro kahit wala kang pasok, may mga activities kayo, practice, ganyan. Pero yun na. Ha? Mga online class po. Online class. So ano ba Iba talaga college guys, lalo na kung yung papasukan mong school ay hindi naman taga sa inyo yung mga yung mga professors, mga ganyan guys. So wala na yung mga favoritism unlike sa high school kung kalugar mo lang yung mga teachers mo, nagkakaroon po talaga ng ng mga favoritism diyan. May mga sipsipan na kung tawagin and naalala ko lang nung lumang panahon po may mga magregalo ko lang ng manok dati sa teacher mo. O kaya isang lata ng Milo na malaki na may honor ka na. Pero pagdating sa guys, college, ibahin nyo na. Ibahin na natin. Lahat naman siguro tayo na nandito ngayon ay naranasan nating mag-college po. Yung mo, Viancy, ano ba yung goal mo ngayon, college ka na? Siyempre po, makapagtapos po. Makapagtapos? Yan yung mga gusto ko. Grabe. Pero, siyempre, i-balance pa rin natin, tawag dyan, dapat magpahinga ka rin kasi nagkakasakit ka. Kung nakaraan, nagkasakit ka daw. Ano po, hindi ko po alam kung sakitin ka talaga? Yung ulo ko po. Sumasakit yung ulo mo? Baka sa lumalabo yung mata mo. Hindi man po. Hindi naman. Actually guys, naniniwala ako sa sinabi ni Kalinga Prab, baka epekto po ng mata po yung pagsakit ng ulo ni Viancy po, Kasi minsan di natin napapansin na dahil sanay na tayo sa ating mga tinitingnan na mga bagay-bagay, akala natin walang nagbabago. Pero once nagpa-check ka na sa sa mga doctors, yun, doon mo lang malalaman talaga na may diferensya na pala ang iyong mga mata. Isang ganun pag So, basta excited na kami lahat. Anong gusto mo sabihin sa mga mga sponsor na nangulong dito para matupad tong debut mo? Yun, thank you so much po sa lahat po ng sumusuporta po sa Team Kalingap. Siyempre po sa mga sponsor po, kila Tita Provido, kila Kuya Lito, kay Mama Rexy po, sa lahat po ng ng sponsor. Hindi ko na po iisa-isa yun. Salamat po, appreciated po yung mga pagtulong po ninyo. Saka salamat po kasi kahit na pinaranas niyo na po sa akin yung 17th birthday po na parang libo na rin po, ipaparanas niyo pa rin po yung 18th. Grabe. Ang talagang pagiging dalaga na po. Yan, thank you po. Grabe. Salamat din niya to sila may isa-isa kasi napakadami nila. Po nila. How about kay Edo naman? Ano message mo sa kanya na until now is yung support sa'yo?
Kinilig ka agad doon. Siyempre po, nagpapasalamat din ako sa kanya kasi hindi po siya nagsasawa na yung sa pagsasama po namin magkakaroon. Grabe. Grabe. Saka Hindi andun pa ba yung nagsasawa. Caring pa din po kahit. andun ba yung respeto niya sa'yo ni Ed? Napaka-caring Kasi daw. alam niya na mag-18 ka pa lang, andun ba yung, ramdam mo ba yung kanyang respect, pagiging gentleman sa'yo? Naman po kuya. Mm. And guys, kahit naman po sa mga vlogs ng EDSI po, alam natin kung gaano nire-respeto ni Kalingap Edu, si Viancy, hindi nga niya hinahawakan si Viancy, guys. Kapag hindi sinasabi ng mga nakapaligid, and once kahit hawakan niya, kumbaga parang padaplis lang, hindi siya nagtitake advantage na gusto rin siya ni Viancy. Kumbaga, ang laki po ng respeto niya. Diba? Panoorin nyo from part 1. So hanggang sa itong vlog na ito, guys. Hindi po halos sinahawakan ni Kalingap Edu itong si Viancy. Kahit nga minsan kinakantsawan na siya na hawakan mo, yakapin mo, ganun. Pero hesitant pa rin po si Papa Eds dahil nga po nire-respeto niya si Viancy. Doon ako bilib sa kanila dahil ang laki po ng respeto nila sa isa't isa, guys. Hanggang siya, Tsaka kahit bihira na lang po kami magkita, nagpapadala po siya doon ng pagkain. wow. Bakit Din po hira sa- kayo magkita? Ano yung rason? Yung sa school nga po, may pasok po. May pasok ka, siya may tapos- scout naman po siya, nag-scout. Pero sabi ng iba, pagkatapos daw mag-live ni Papa Ed sa gabi, talagang pupunta ron para magdala ng pagkain. And minsan, lumalabas din sila. Yun, kasama yung mga ibang beneficiaries ni Kalingap Edu. Ang nagkwento niyan, si Tinay. Pero nakikita naman kayo. Off-cam. Siya po, kuya. Siyempre. Aray ko. Actually, guys, sa balita ko, mas sweet po sila off-cam kaysa sa mga vlogs. Kasi nga, alam naman natin, wala pang 18. Kumbaga, respect para sa mga nanonood. So, yun po, ang dapat tularan po ng lahat, no? Maging ehemplo itong mga to kasi wala po nangyayaring ganun on-cam. Grabe, nakakatuwa naman. Parang ang matured nyo parehas ni Eds. Kumbaga, kung ano man meron sa inyo ngayon, private yung dalawa, di ba? Nasa inyo na lang dalawa, hindi nyo kailangan i-broadcast lahat, no? Yes, Ano yun. Exactly. Yun mismo. Ang ibig kong sabihin po, kagaya ng binanggit ni Kalingap Rab, kung ano yung meron sila, hindi nila kailangan i-broadcast or ipakita on-cam. Kasi nga, alam naman natin kung ano yung magiging rason if ever na ipakita po nila. So yun, pero yun yung binabanggit ko rin, guys, na itong pag-18 po ni Viancy, magkakaroon po ng malaking pagbabago dito. Inaasahan na natin yan, guys. Regalo na gusto mong matanggap ngayong 18th birthday mo. Wala pa po yung Ha? Kahit hindi siya material na bagay, kahit prayer mo sa Panginoon, ano yun? Yung po, umamba pa po yung buhay ng mga magulang. Tapos, syempre po, yung makapagtapos po ako ng pag-aaral talaga po yun. Yun yung gusto mong regalo. Para Matagal pa yun. 18 ka matagal pa yun. 19, 20, 21. Sa 21 lang pa yun matatanggap yung makapagtapos ka. Yung ngayong 18, anong simpleng bagay na gusto mong matanggap Grabe mula yung sa ating tanong ni Diyos o Kalingap sa Rob, mga guys. kaibigan Kahit ako mo, napapaisip sa pamilya mo? Siguro po Kuya Rab, yung pagkakaisa na lang po sa community po ba ng Yun, ganda. grabe. Yung parang, nga pala, matanong ko. Speaking of, bakit may kumakalat na picture na edited, no? Ano masasabi mo? Ay, na- nako. Alam nyo, guys, napakasimple po ng edited na picture na yun, no? Sa mga hindi marunong dyan, punta lang po kayo sa sa TikTok. Napakaraming kumakalat po doon ng mga AI na pang-edit po. Pindutin nyo lang yun and sundan mo lang yung mga instruction. Pwede kang magkaroon ng instant girlfriend, yayakap sa'yo, hahalik sa'yo, and then re-record mo yun, tapos picturean mo, pwede mong i-post. Pwede rin instant na boyfriend, ang dami. Kung gusto mo ngayon magkaroon ng sports car, pindutin mo lang yung app na yun at dadalhin ka ni AI. Bibigyan ka niya ng sports car.
At ang dami pang iba guys, palili pa rin kanila. Ganong bagay, huwag po kayong maniniwala sa ganon. Iba na ang panahon ngayon. And yun nga ang sinasabi ni Elon Musk. Kilala nyo naman siguro kung sino si Elon Musk, no? Mas nakakatakot daw ang AI kaysa sa mga ginagawang robots. Kasi ang AI guys, mas nakakatakot talaga kasi mas mapanlil lang. Madaming malilin lang. Lalo na yung mga hindi techie, yung mga kulang sa kaalaman pagdating sa technology guys, mas madaling maniwala po yung mga iyon. So kailangan po natin mag-adapt sa mga nangyayari sa panahon na ito. Kailangan din natin matutunan yan kahit basic lang para alam natin kung ano yung totoo at saka hindi. So yan. Halata naman po yung edit. Saka, kumbaga, iwan nyo na si Biancy guys. Huwag nyo pakialaman sa mga bashers dyan. Kung gusto nyo pabagsakin si Biancy. Kasi, napakabait itong batang to. Hindi ito pumapatol. Hindi siya nagpo-post ng kung ano-ano. Tapos, ganyan niyo po siya. Wala lang po siyang ginawang masama sa inyo. Para saraan po ng ganyan. Di ba? Kaya, anong naramdaman mo pag nakikita kang ganun? Siyempre, nagagalit ka din. Marunong ka bang magalit? Dead naman na lang po, kuya. Si Biancy kasi parang di nagagalit, ano? Naalala ko guys yung sinabi ni Biancy before nung pag tinatanong siya kung anong masasabi niya sa mga bashers niya. Kung di ako nagkakamali, ang sabi ni Biancy guys is baliwala yun kasi hindi naman nila alam kung ano yung totoong pagkatao ni Biancy. So, bash nyo man yan, kung hindi talaga totoo yung mga pinambabash nyo, ginagamit yung dahilan, effect para sa kanya. Ganoon din sa family niya, guys. Hindi sila pumapatol basta. Si Biancy yung tao na parang hindi mo makita lang po yung mga ganong video po. Yung nakita ko po kasi ko yung edited po baga. Natatawa na lang po ako dun. Oo, kasi sa ngayon kasi ang daming AI ay. Opo, alam ko naman. Yan. Ano na lang po yung maniniwala dun. Siguro hindi po totoo kung maniniwala sila. Ang mahalaga si Els, naniniwala sa'yo. Yun. Ay, importante. Opo, abilis ng sagot. So, yun. Thank mga you so much, Kalingap. mga Kalingap. At salamat po. Abangan nyo na lang po yung mga susunod na kabanata sa buhay ni Biancy na magiging na siya. Nalalapit ng kanyang 18th na dalaga. birthday. Abangan nyo po yun. So, may mga practice pa kami sa sunod. Ito yung first practice na. So, thank you po. God bless. Bye-bye. And Jesus loves you. So, nice, guys. Grabe, eto na. Matagal nating hinihintay na maging legal na po ang edad ni Biancy as we expected na maraming mangyayaring pagbabago. And alam kong naiisip nyo na rin lahat po kayo ay may ini-expect na dyan. So makikita po natin yan. Kumbaga, that remains to be seen. Antayin na lang po natin kung anong mga kaganapan ang mangyayari po. So yan guys, maraming salamat muli sa inyo lahat sa pagsama ninyo sa akin. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elyu. And of course, huwag po natin kalimutan mag-thumbs up at magkita-kita po ulit tayo guys sa aking susunod na upload. So God bless at bye-bye po muna pansamantala. Bye-bye na.